Alam nyo ba na ang last resources ni Floyd Mayweather Jr. ay itinaya niya sa kanyang boksingero? Lahat ng kayamanan ay ipinondo niya sa boksingerong ito. Pero sa kasamaang palad, ang boksingero niya ay natapos sa kamay ng ating pambato. Kaya hagulhol sa iyak si Floyd Mayweather Jr. dahil nabangkarote ang huling resources nito. 72 wins with 70 knockout, walang talo. Ang napakalakas, ang kaisa-isang Pinoy na nagpaiyak kay Floyd Mayweather Jr. Mayroong paboritong alaga si Floyd Mayweather Jr. sa middleweight division. Ang napakalakas, future superstar sana ng boxing, si Bernard Joseph, na ang karera ay sobrang promising. Pero nang makaharap niya ang Pinoy na may 72 wins, nawasak ang kanyang pangarap at napaiyak talaga ang kanyang amo na si Floyd Mayweather dahil 3 rounds lang ang itanagal ng kanyang paboritong boksingero mula sa ating pambato. At ang Pinoy na boksingerong ito ay ang pinakapaboritong boksingero ni Manny Pacquiao. Bukod kay Weljan Mindoro at Manny Pacquiao ay meron pang isang Pinoy na boksingero sa mataas na dibisyon, super middleweight division. Ang napakatindi ng kartada, undefeated, hindi pa natatalo at winasak din lahat ng nakalaban. At ito yung Pinoy na boksingero na nagtuturo kay Weljan Mindoro. Yomer Felix de los Santos Marcial, o mas kilala bilang Yomer Marcial, ay ang ipinagmamalaking boksingero ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Mula pagkabata ay lumalaban na sa SEA Games at Olympics ang ating boksingero. Napakarami na niyang inuwing ginto, silver at bronze na medalya. Literal na bayani ng Pilipinas ang ating bida. Lumalaban ito sa mataas na dibisyon ng boxing, ang super middleweight division. Pinagsasabay niya ang Olympics at professional boxing at hindi biro ang kartada niya sa Olympics dahil meron na siyang 72 wins with 26 knockout. Mas matindi pa sa kartada ni Pacquiao ang record ng ating boksingero, kaya naman literal na halimaw ang ating pambato. Araw ng Sabado, April 9 taong 2022 sa Virgin Hotel, Las Vegas, Nevada ay dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito si Isaiah Hart, isang bato-batong Black American na boksingero, at dito gumawa ng imposible ang ating pambato. Sa laban na ito, kahit na ilang beses na pabagsak ang ating kababayan, tumayo pa rin siya at tinapos ang kalaban sa ika-4 na round ng kanilang bakbakan. Ang pera. Uy! Putang ina. Relax, depensa! Hey! Jump!
Dahil sa matagumpay na panalong ito ay nagimbal ang buong bansang Amerika at matagumpay na nagpakilala ang ating bida. Araw uli ng Sabado, February 11 taong 2023 sa Alamo Dome, San Antonio, Texas ay muling dumayo ang ating boksingero. Makakalaban niya rito ang pinakamalakas na boxer ng Argentina, si Ricardo Ruben Villalba. Ay matindi rin ang kartada na may 20 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at 2 lang ang talo. At nangako pa ito na papatulugin niya ang ating bida, pero 2 round lang pala ang itatagal niya. Let's go lang! Nice, it's up! You don't like it? Yeah. Nice. Very good again. Keep jogging. Nice. By the way, I love that left hand to the body from Marcial. Sometimes it's a straight left, a lot of times it's a sweeping left that comes real low and then up almost. Good left hand. Hurts the Argentine. Folks, I don't know. And then that right hand drops him. Villalba is down for the second time in as many rounds in this middleweight contest, and the referee has seen enough. Dahil sa mga sunod-sunod na mga panalo na palaban na sa Pilipinas ang ating boksingero, araw ng Sabado, March 23 taong 2024 sa Ninoy Aquino Stadium, Malati, Manila, nakaharap ng ating boksingero ang pinakakinatatakutang boksingero ng Thailand na si Tujak Sinam. May record na 22 wins with 19 KO, samantalang wala pa sa kalahati ang record ng ating pambato, 4 na panalo at 2 sa pamamagitan ng KO, kaya heavy underdog ang ating boksingero. Pero sa labanang ito, 4 na round lang ang itinagal ng Thai na boksingero. He's about 175 pounds. This is all business here. That's right. He's a full-time Southeast Asian Games gold medalist. He's a southpaw, Yumin Rashad, now fighting in his 5th professional fight, the first professional fight in the Philippines. Kanya po, ang tawag natin dito, the homecoming. Okay. Yumin Rashad naman yung kalaban. And again, he goes downstairs. It's the 10-second when he gets inside the ring. That shot to the side of the body. That's And gonna he be made shot the colorful trunks against the beach wave. That's right. We've got a good sized crowd. So, you know, it depends on what condition he'll be in this fight. He might just go straight to maybe a hospital, depending on how much punishment he takes. For you to be able to keep that power, maybe you might compromise your speed. Kasi yung mga makalaban yung malalaking kinito. Mga East Europeans, di ba? Ito pinapaspasan na ni Yumin Marshall. Look at this, the guy drops right in front of us and he's still shaking. He doesn't know where he is. Just one uppercut. One It's uppercut. done! It is over! Dahil sa impresibong panalo ng ating boksingero ay kinuha siya para maging undercard sa laban ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios. Araw ng Sabado, July 19 taong 2025 sa MGM Grand Arena, Las Vegas, Nevada ay muling dumayo ang ating bida. Makakaharap niya rito ang kinatatakutan at bato-bato ang katawan, isang Black American. Si Bernard Joseph ay may 11 panalo at 5 sa pamamagitan ng KO,
pero katulad ng ibang boksingero, round number 3 lang din ang itinagal niya sa ating pambato. Siya ang isa sa paboritong alaga ni Floyd Mayweather Jr. sa super middleweight division. Future superstar ang boksingerong ito, pero winasak lang siya ng ating pambato. Round number 1, maliksi talaga ang future superstar na kalaban, pero hindi ito umubra sa lakas ni Kabayan. Olympic green. Yeah, go to work. Trenches. Dahil sa husay at galing ng ating kababayan ay hinangaan talaga siya ng mga Amerikana at Amerikano sa Amerika. Namangha at napahanga ang mga manunood sa Las Vegas, Nevada. Nagpa-picture pa talaga sila sa napakagaling na ating bida. Di na magtatagal at magiging world champion na natin ito. Siya na ang bagong ipinagmamalaki ng mga Pilipino.